Okay guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay isang online lending app. Kasi medyo bago siya sa pandinig ko, lately ko lang din siya nakita. And yeah, gusto kong malaman kung dahil bago ba siya, susunod na siya kagad sa practice or sa utos ni BSP with regards to the interest rate. And kamusta naman ang feedback ng other customer na gumamit sa kanya. So for today, pag-uusapan natin or re-reviewin natin si TechCash. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so TechCash, hanapin natin siya kung meron siyang website. Kasi isa sa accepted standard is yung pagkakaroon ng professional website. So titingnan natin kung one-pager website lang ba to o tagang pinaghirapan nila. First impression, medyo okay naman yung website. Parang hindi lang one-pager kasi may mga effects siya, mga scroll na picture. Tingnan natin. Simple, professional and compliant online cash loan platform in the Philippines daw. So ito yung mga links nila. Pag click natin about us, nagbukas naman ng panibagong page. I guess lagi nilang in-update to kasi meron silang mga blogs dito to help us. Privacy policy, Android, loan agreement. Yeah, mukhang hindi siya one-pager website. Mukhang talagang pinaglaanan nila ng oras at saka resources. So, ito yung kanyang contact information. Yan, if in case na kailanganin nyo silang kontakin. And then, ang kanilang company registration, yung TechCash, ay under Techwang Lending Corporation. Mga Chinese corporation. With the SEC number, which is yan, and a Certificate of Authority number, which is yan. And makikita na lang din natin siya sa SEC website, which is ito. Kung pupuntahan natin siya sa Google Play Store, ito siya. So, ito yung information niya. What's new? Tingnan natin. Ito yung product details niya. Loan 1,000 to 30,000, repayment terms of 3 to 12 months, and then ang maximum annual percentage rate daw niya ay 180%. Kung ganito man mapatunayan natin, edi good for them. Siguro ito na yung susunod kay Fido na sumusunod sa utos ni BSP, kung totoo man. Pero yan, maximum annual percentage rate daw niya ay 180%. Pero i-double check natin tong sinasabi ng 180% kung kasama ba dito yung mga service charge na binabawas nila or purely the interest rate lang. So, di na natin titingnan yan. I-download na natin. Ayan, pagka-open natin, manghihingi na kagad siya ng permission sa location, camera, and yung mga installed application. So, kung in-agreement ka naman dito, kung hahayaan nyo sila, well, i-accept nyo. Pero kung hindi, hindi kayo makakapag-loan sa kanila. Okay, after that, ito, sabi niya, maximum loan daw na pwedeng mahiram dito ay 30,000 pesos with a 0.11% per day na interest, though as low as lang daw to. And then, ang maximum repayment terms niya ay 3 to 12 months. Pero sa tingin ko, hindi ako naniniwala dito. So, ito, click natin yung Claim Now. Pag click natin yung Claim Now, ito na yung for us to register. So, again, i-skip ko na yung registration kasi ayoko po kayong turuan about how to apply here. But I want to focus more on the interest rates and kung makatarungan ba siyang hiraman. So, nandito na tayo sa point na, ayan, loan amount under review. Maghintay lang po tayo saglit at within 1 to 2 minutes, may result na naman din po ang credit limit natin. Ito po, kasabi po sa akin, congratulations, you have successfully obtained the loan amount. Borrow now to activate your loan. Ang loan limit daw ay 3,000 pesos. Yan, click natin po yung borrow now para makita na natin yung interest. So, dito po, 3,000 pesos. Ang loan duration na binigay sa akin ay 100 days. And then, number of installment terms ay 2. So, 2 beses daw po akong magbayad. Tapos, click po natin yung loan purpose. Ayan. So, ito po. Ang first installment po natin ay 4,306 pesos. Wherein, ito na po lahat yun. Nandito na po lahat yung loan natin, yung principal at saka interest. As of time of recording, it's July 2 po. So, ang nakalagay po dito ay July 17 daw po ang pagbabayad. So, ibig sabihin po, it's a 15 days to pay na loan. Ito po yung disclosure and loan agreement. Total amount finance is 3,000 pesos. Ang service fee ay 0. Ang total na makuha po natin is buong 3,000 pesos. Walang kaltas. Pero ang effective interest rate daw po niya ay 0.11%. Ang interest amount daw niya ay 330. Pero ang tenor daw niya ay 100 days. So, bakit para pong mali So, kung ang total interest amount niya ay 330, then this should be 3,330 pesos. So, sabi dito, I acknowledge that the payment will be accordance with the schedule of payments below. First installment ay 4,306. Second installment ay 44. Yan. So, parang may mali. But yung sinabi ang interest amount dito sa taas ay 330, pero dun sa amount due ay 4,350.
Oh, wala pong sinasabi kung bakit ganito yung total payment natin na 4,350 kung 0.11% daily ang kanyang effective interest rate. Siguro calculated po yung effective interest rate ng up to 100 days. Pero kasi nabayaran nyo na po yung principal nyo ng within 15 days. So, wala na pong natira sa principal. Hindi pwede siyang makalculate na 0.11% on a daily basis kung by your first 15 days nabayaran nyo na lahat. They're trying to parang circumvent the process. Kung i-calculate po natin itong 4,306 sa 15 days, 4,306 minus 3,000, 1,306 po ang interest sa loob ng 15 days. I-divide po natin yan by 3,000. Lumalabas po na 0.4353% ang interest rate sa loob ng 15 days. Divide po natin yan by 15 days. Ang interest rate po per day ay 2.90%. Yan, 2.90%. I-multiply po natin to sa 30 days para makuha natin yung monthly interest niya. Nasa 87% po. Kung kukunin naman po natin ang APR, multiply lang po natin ng by 12. Nasa 1,045% ang kanyang interest rate per annum or APR. Malayong-malayo po sa sinabi niyang 180%. So, paano ba sila magdiderive sa 180%? Yung interest po na sinabi nilang 1,300 something, justifiable po yan kung ang principal po ay nakaspread out all through the 100-day na tenure. Pero dito po kasi sa first 15 days pa lang po, nabayaran nyo na lahat ng principal. Tapos, pati yung interest nandun na rin po, yung bulk ng interest. Dapat on the 16th day, wala na pong iinteresan kasi nabayaran nyo na po yung principal. Ang ibig sabihin lang po niyan, yung first 15 days, mataas ang interest rate, kaya nung minultiply dun sa principal, lumabas is 1,306. So, nakita nyo po ba? Medyo nagsisircumvent na yung mga online lending apps ngayon. Kung ako po itatanungin nyo, hindi ko po hihiraman po ito talaga. Now na nalaman na natin na ganun kataas po ang interest rate netong ni TechCash, kamusta naman po ang experience ng ibang mga tao? So, meron po siyang 4.6 stars na around 3,422 na ratings. Pag sinilit po natin yan, medyo okay naman. Pero, we're not sure. Ito, sample niya lang po. 329 under kay Team Malaya. Sabi niya, this is a good loan app for emergency even though the credit limit is low. Maybe depends on how your financial status work. I was approved for 2,000 pesos and when the disburse it, I received 2,000 pesos also. An interest of 764 in a week is quite high. Still, it's for you to decide if you're going to take risk for it. Borrow 2,000 and receive 2,000 via e-wallet. Siguro, ang good thing lang na masasabi ko po dito, wala siyang kaltas. Yeah, buo nyo makukuha. Pero yung interest or pagbabayad, medyo tagilid po talaga. Tingnan natin ang 1 star. The app is good. I loaned today for 4,000 pesos but have to repay 5,800 until 7/22. The repayment amount is too much for short time. Taas po talaga. Sa kanya po ay 1,800 ang interest. Ito po, it's only the morning of my due date and they have been sending me texts and keep calling me the whole day like you're already harassing the person. It's not even nighttime yet. As long as, naman po, hindi po sila nang babasto siguro or nande-death threat. Kung tinatawagan po kayo, parang it's their legal right to collect. Wala po tayong magagawa doon. Pero kung umabot na sa pagiging bastos, sa pangolekta, pananakot, ibang level na po yun. Iba na po yung pag-uusapan natin doon. Unfair collection practice na po talaga yun. Lastly, I don't recommend this app. The agent is harassing in no manner like an elite rate person. Even though I'm not delayed in the payment, keep on harassing and texting me. Actually, ito po yung problem ko definition of harassment Ito na lang po, yung patuloy na pagre-remind sa atin. Yes, nakakainis po na tinatawagan tayo talaga na hindi pa naman natin due. Pero kung i-analyze po natin, parte to ng pinirmahan nating agreement sa kanila na tatawagan nila tayo, magre-remind sila sa atin. Take for example si Maya, ayan, or kahit na si Security Bank, yung experience ko kay Security Bank. Hindi pa naman delay pero credit card yun tatawagan ka na niya. It seems na parang lumalabas na kailangan mo na magbayad or what. Pero yeah, kung i-analyze lang natin, kasama kasi yun sa pinag-agrihan natin nung nag-sign up tayo na service nila. Siguro kung ayaw natin ng ganitong practice, sa susunod, wag na po tayong humiram sa kanila. At maghanap na lang po tayo ng ibang loan service na hindi ganun ka-aggressive ang reminder nila sa pagbabayad or sa pangongolekta. Okay, given yung pinag-usapan po natin today, masabi ko po, for me, hindi ko ma-recommend si TechCash para utangan nyo dahil sa unang-una sa lahat, mataas po talaga ang kanyang interest rate. Pangalawa is medyo hindi malinaw
malinaw ang kanyang loan disclosure. If ganyan yung loan na makuha ko, medyo sketchy yan, baka mamaya bigla na lang may additional amount pa or what, di ba? For me, ito yung mga loan service na hindi ko pagkakatiwalaan. For me lang po yun and maybe your experience with this online lending app may vary with me. So, yun po, disclaimer lang po. Okay, for our question of the day, sa mga like online lending app, yung mga kahit legit or hindi legit, usually talaga nagpapadala sila ng loan contract or the loan disclosure. Kapag nanghihirap po ba kayo, talagang pinagtutuunan nyo ng pansin na basahin yung loan agreement nyo? Or nakarely lang po kayo dun sa information upon requesting a loan, yung nasa app lang mismo? Yun, tinitingnan nyo po ba yan o hindi na? Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout po kay Edna Bumotad at Edna Bumotad 5081. Ang sabi po niya, very informative sir, thanks. Shoutout po. Ayan, at Edna Bumotad 5081 or Edna Bumotad, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!